Magandang araw, magandang hapon. Magandang hapon ng Martes. Sa ating mga kababayan, ngayon po ay araw ng November 3. Makakapiling po natin ngayon sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas ang atin pong Gobernador Presbitero Velasco Jr. Hinggil naman po sa update o yung mga damages kung mayroon man. Makikipag-alam po tayo sa ginagawa pong monitoring ng ating gobernador sapagkat nakita po natin kanina o nasubaybayan po natin na nag-iikot po mismo, personal na nag-iikot ang ating pong gobernador upang personal na tingnan ang damage o yung pinsala po na iniwan ng bagyong Rolly dito po sa ating lalawigan. Nasa linya na po ng ating telepono, Governor Presbitero Velasco Jr. Magandang hapon po. Magandang hapon, Romy. At sa lahat ng ating mga kababayan at mga nakikinig sa Marinduque News. Opo. Tayo po ay napapanood ngayon sa ating local television. Gob, naghihintay po ang ating mga kababayan hinggil po dun sa inyong ulat. Kung meron pong mga assessment na ginawa po ninyo, yung ayuda po na binibigay ninyo ngayon sa atin pong mga kababayan na lubos na naapektuhan ng nagdaang bagyong Rolly. Go ahead po, Gob. Okay, so alam naman ng ating mga kababayan na katatapos lang natin sa Quinta na direct hit tayo at marami pang mga barangay na hindi natin mapasok although nakakadaan yung mga motorsiklo at ngayon dumating naman itong Rolly na hindi naman palakasan ng hangin pero mabigat ang rainfall at medyo panibago yung mga flash floods na nagaganap at base sa huling ulat ay mga 17 barangays yung nagkaroon ng experience dyan sa flash floods minsan hanggang tuhod, hanggang bewang. So medyo bagong phenomenon to at kailangan pag-aralan din natin dito sa disaster risk reduction and management ng ating lalawigan. At yun na nga, ay may mga landslides tayo at yung mga infrastruktura natin, yung mga ibang daanan at yung ibang flood control ay medyo naapektuhan dahil sa mabigat ang daloy ng tubig. At ang mabigat dito, nakikita natin doon sa mga nangyari ay medyo mahirap ngayong bigyan ng solusyon itong mga napinsalang infrastruktura at lalong mas manganganib para sa atin sa pagdating ng mga panahon kung marami pang mga bagyo. Kaya nga nakikipag-coordinate tayo dito sa DPWH din, kay Panaligan, kay Josie Panaligan, and of course kasama yung ating napakasipag na provincial engineer si Rodil Leal at 10 kanyang mga engineers at ating mga empleyado sa provincial engineering office. Kailangan natin bigyan ng solusyon ito at medyo iba yung pagsira nung ilalim ng mga kalsada at pati naman yung mga box culvert ay nabablock na ngayon ng mga debris o yung mga kahoy at mga basura at umiibabaw na yung tubig, So ito yung ating tinitignan. At of course, maraming nasira doon sa ating mga istruktura ng ating mga kababayan, more particularly mga bahay. At dito naman, dahil sa Rolly ay naka-experience pa rin ng mga damage pa yung mga ibang bahay na hindi naapektuhan nung Quinta. So medyo mabigat yung pinsala rin sa atin at marami naman nagpapahatid ng commitment or pledge of support. Tumawag sa akin si Senator Bongo at si Secretary Anyo, si Secretary Abisado at pati yung ating senador dito
taga Marinduque rin yan, si Senator Kiko Pangilinan, nagbibigay ng commitment na sa tulong, ano. At sinabi natin, yung mga ayuda ay tutulungan nila tayo. Kasalukuyan nga ho, ay nakuha ni Speaker Lord yung donation sa PLDT kay Manny Pangilinan, mga 1,000 relief goods na ang binigay sa atin. Si Lito Manoos ng Public Works, ano, ay nagbigay ng 100 sakong bigas. At may nahanda naman po tayo na ayuda, canned goods at bigas, at yan ay maibibigay sa ating mga kababayan na napinsala noong dalawang bagyo. At yun na nga, meron naman tayong nilalaan din naman ng bigas para doon sa lahat ng ating households katulad nung dati dahil naman ito ay sa epekto rin ng COVID-19. So marami pa tayong kailangang ayusin at tulong-tulong po tayo at pinag-aaralan po natin paano makadaan po lahat yung ating mga kababayan sa mga kalsada at nang hindi ma-isolate sila. So ganyan ang sitwasyon muna, Romy. At yun na nga, yung nilikas natin ay mahigit 26,000. At after 1 day or 2 days ay nakabalik na sila sa kanilang bahay. At yung mga damage sa ating mga produkto ay kina-quantify po natin, kinukuha natin lahat yung amount ng damages, no? At ang isa pang problema natin ay yung sa mga fishermen natin at saka fisher folk ay period ng closure po ngayon sa panghuhuli. So additional na concern po natin itong ating mga ngingisda at yung umaasa sa huli sa dagat. So ganun ang sitwasyon at patuloy pa rin kami sa pagkuha ng mga detalya at ng damages sa atin na dala ng ating kinta at itong Rolly. Governor, sa kabuuan, meron na po ba tayong initial total damages, partial at least partial ho sa buong lalawigan? Well, yan pa nga yung kinukulate lahat at alam mo naman hindi nila puntahan lahat yung mga bawat lugar. Kina-quantify pa rin at tinutotal sa ngayon, oo. At sinasabi lang nila na ito yung damages, no? Pero magbibigay tayo ng mas kumpletong ulat sa itong darating na mga araw na ito. Oo. As of this moment, Governor, meron pa po ba tayong mga reported na mga evacuees sa atin pong mga evacuation center across the municipalities? Well, ang report sa akin ay halos umuwi na yung mga evacuees, no? Sa kanilang bahay at inaayos na rin kanilang mga bahay siguro, kaya ganoon. At syempre natatakot naman silang may mawala ang ari-arian nila doon sa loob ng bahay. Dito po, Governor, sa bagyong Rolly, meron po ba tayong reported na casualty? Well, ang alam ko dyan ay yung sa Torrijos ay meron isang mangingisda na pumalaot bago dumating yung Rolly at so far ay hindi pa nalalaman kung nasaan siya. So, may possibility na may nangyari sa kanya. So, bigyan pa natin ng panahon na hanapin siya. Pero yun ang as para sa inyo. At saka may isang nasugatan sa atin at yun na nga, at nagamot na yun dahil sa bagyong Rolly. Ganun ang sitwasyon dito. Governor, ito pong reported natin na nasugatan saang barangay, saang bayan po ito or barangay? Parang gasan yata. Wala dito yung notes ko eh. Basta parang gasan yata yun yung nasugatan. Pero hindi naman ganun kabigat yung sugat na natamo. Opo. Governor, yung nakita ho natin na mga nangyari ay mga pagbaha po sa maraming mga pagbaha o flash flood po sa iba't ibang mga bayan. Parang lahat po ata ng bayan, Governor, ay nagkaroon ng mga pagbaha, lalo na sa Kabayanan, sa bayan po ng Santa Cruz ay nagkaroon din po ng flash flood. Ano po yung ginagawa kaya o gagawin po natin na nagagawin po natin na mga proyekto o mga programa pag Governor para yung mga upcoming typhoon na paparating, meron po tayong banta ng Shoni at isa pa pong bagyo at inaasahan hanggang Disyembre, hanggang sa susunod na taon, January of next year ay may mga bagyo pa po na inaantay o aantabayan posibleng pumasok ho sa ating bansa o sa ating lalawigan. Ano po kaya yung gagawin natin o ginagawa na po natin na paghahanda para po doon, Governor?
Well, ang isang nakita kong maring dahilan nung pagbaha dito sa mga ilang barangay natin na para mga 70 na barangay na po yung aming nai-record ay dahil yung ating mga ilog po ay silted at mataas na po yung kanyang riverbed. So pag yung marami talagang tubig ulan ay umaapaw at nag-overflow at yun na nagkukos din ng floodings. Ano? So meron naman po tayong inisyatibo dyan at meron na po tayong pinaplanong mga dredging na gagawin. Katulad po sa Tipo River sa Binavista ay 9 na bahay daw po yung naanod dahil nag-overflow po yung river. Talaga pong silted yung Tipo River. Ang plano po namin dyan ay tanggal po nung ano dyan, yung mga tambak dyan o yung silt na na-develop na sa riverbed. At hinihintay lang po namin yung karagdagang mga equipment at ating pong palalalimin yan. At meron po tayong mga kinakausap din ng mga private investors sa PPP, no? Na nag-o-offer na i-dredge yung ating mga ilog katulad na lalo na sa Buwak at sa Mompog. At yun bang pang mga ilog natin ay ipapadredge natin niya para lumalim yung riverbed niya at tuloy-tuloy yung tubig palabas ng dagat. At ang unusual din mga kababayan ay talagang dapat po tayong mag-ingat dahil sa global warming at climate change. Ay napupursi po natin na talagang malalakas na itong mga bagyong darating. At ang sinasabi po ng mga eksperto dyan ay kaya po bumibilis at lumalakas itong mga bagyo ngayon. At ang tinatawag na nilang super typhoon at sinasabi nilang mas todo ba sana ang lakas at bigat nitong Rolly kaysa doon sa Yolanda ay pag nagdadaan daw po yun sa warm waters sa Pacific Ocean ay nagbibigay ng pressure doon sa nabubuong mga weather disturbance na ganyan at saka lalong tumitindi at lumalakas. At alam niyo naman nag-global warming na tayo so in the next few years itong darating na panahon ho ay lalo mag-iinit ang ating tubig dagat at diyan natin may expect na lalong lalakas at magiging violente itong mga bagyo natin, magiging super typhoons talaga. Ang problema po natin ay hindi naman natin basta pwedeng maiwasan yan dahil yan nature ano po at maaaring kasalanan na rin po ng mga tao yan dahil talagang inabuso po yung environment at yun na nga yung mga greenhouse effect, yung mga gases na nare-release dito sa ating mga struktura o mga equipment or mga vehicles po nakapag-contribute ng pagnipis ng ating ozone layer kaya napipenetrate po tayo ng araw at yung ultraviolet rays po ay talagang pumapasok na sa mundo kaya po nag-global warming painit na po ng painit yung ating karagatan. So talaga pong sa darating na panahon ay talaga marami po tayong mai-encounter na super typhoons. Sa atin naman pong mga kababayan, tinitignan po natin ngayon yung mga kailangan na anong paraan para ma-protectionan yung ating mga environment, lalo po yung ating pangpang. So pinag-aaralan na po natin ng gobyerno natin na kung makakapaglagay po tayo ng mga breakwater at yan po kasi puro pampang tayo dito. Kailangan po may breakwater para ma-break yung mga alon na malalaki, ano po? So yan ang isang posibilidad na mag-break po nung storm surge o tsunami at yan po yung ating isasagawa. At ganoon din po naman ay nakikita ko na siguro po ay kaya malakas ang daloy ng tubig mula kataasan ay baka kulang na po tayo ng mga puno sa ating kabundukan at kaya po kailangan i-preserve yung mga wildlife sanctuary natin. Magkakaroon po tayo ng proclamation yan at kailangan po tayo mag-reforestation. Ang Philippine Coconut Authority po mga kababayan ay kausap na natin at nangangako po magpalit ng mga 2 million trees. Hindi lang po yan sa pag-protection sa environment natin, kundi sa livelihood po natin. So yung reforestation na napaka-importante at makikipag-coordinate po tayo sa DNR. Governor, maliban po doon sa monitoring na ginawa niyo po sa ating mga ilog o yung bahagi po nung ating ilang mga karagatan
How about Governor, yung monitoring po na ginagawa nyo naman o ng Office of the Governor o ng ating pamahalang panlalawigan hinggil naman po sa Marcaper? Well, Marcaper nga po ay kailangan po talagang puntahan ulit ito. At alam niyo po noon, by private property po yan. Hindi naman po tayo basta makapasok po dyan. Nakipag-coordinate naman po tayo sa DNR at saka sa Mines and Geosciences Bureau. At pinag-aaralan po natin yung sitwasyon dyan. Dahil talaga po may pangamba po tayo. At dahil nga po meron pang mga tailings po doon sa mga siltation dam, ano po, yung sa Magila-Gila Dam at Makulapnit Dam. At meron pang mga ilang milyon tailings daw doon sa taas. At dahil nga po sa malakas na tubig na binibigay nitong ating mga ulan at bagyo, ay nanganganib po rin yan na bumaba at makakos pa ng pinsala. Ano po, kaya talaga pong patuloy ang coordination namin. Meron na po kaming nakuhang pondo dyan para magawa ng Gabion Dam para po dito sa Bokbok River. At yan po ay gusto namin ma-implement. Nakipag-coordinate po kami sa DNR at sa MGB, Mines Geosciences Bureau. Patuloy po yung aming pagtingin kung anong mabuti po dyan. At isa pong tinitingnan namin ay maglagay ng mga pump, ano po, para bawasan ang mga tubig doon sa loob ng diyan sa mga dam na yan, Magila-Gila Dam at yung Makulapnit Dam. At kailangan po ng gawan ng paraan yun at mabawasan yung load ng tubig sa loob para hindi po mag-break yung earth dikes or yung barrier po. At yan po talaga pong tinututukan namin. Patuloy din po naman kami sa pagtutok doon sa kaso ng writ of kalikasan. At humihingi po kami ng mga provision na o yung temporary environmental protection order. At sa katunayan nga po ay nag-intervene na po ang provincial government of Marinduque dito sa kaso sa writ of kalikasan na originally po ay nakapile sa Korte Suprema pero nandiyan po ngayon at nakapending sa Court of Appeals. So talaga pong itong Marcaper problem ay nandyan po at ginagawa po natin ng paraan. At talaga pong kailangan na tutukan ng pansin na dahil po very unusual na po itong bagsak ng tubig at pag talaga pong nalakas ang pressure doon sa mga dike o earth barriers o doon po sa mga dam na yan ay baka po bumigay at talaga pong binabantayan namin yan. Humingi na rin po tayo ng tulong kay Secretary Simato at nangako naman pong tutulong at pinagalaw niya nga po yung mga tao niya. So, gagawa na po natin ng paraan ito at nakakatakot po at baka maulit na naman yung 1996 na mining disaster. Governor, mayroon pong mga kahilingan o concern po yung ating mga kababayan dahil karaniwan o karamihan daw po na binigyan ng tulong ng ating pamahalang panlalawigan ay yung nagtungo po sa evacuation center. Samantalang yung mga nasa mga tahanan po na hindi lumikas ay hindi naman daw po nabiyayaan o hindi pa nabibiyayaan ng tulong mula po sa ating pamahalaan. Ano po ang inyong ginagawa para po mabigyan po ng ayuda yung ating mga kababayan na naapektuhan din po ng bagyong Rolly at Quinta? Pinaalam ko sa kanila yan sa ating mga municipal DRRM officers ano po at malaman natin kung sino po yung dapat bigyan ng ayuda at sa pangkalahatan naman po ay may ibibigay din. So lahat naman po ay makakatanggap. Una-una lang po at maaaring ipaalam nyo rin po ang inyong kalagayan sa ating mga municipal disaster risk and reduction management officers na po para malaman po yung nangyari sa inyo. Kaya lang po nga, alam nyo naman po mga kababayan, katulad po ng superstorm, pag sinabi po nating evacuate, ay kung pwede po sana ay sumunod po tayo. Kasi po para sa protection nyo po yun eh. Although naiintindihan po natin na mahirap naman basta umalis sa kabahayan. Ano po? Pero isipin nyo rin yung mangyayari sa inyo dahil sinabi ko na nga po, mabibigat na itong darating na mga weather disturbance na ito, ay kailangan po mag-evacuate kasi po yung storm surge ay malamang mangyari na rin po yan sa darating na mga panahon eh. Kaya po ugaliin na pag sinabi po nating evacuate ay evacuate po tayo. At konting sakripisyo pero buhay po ang pinag-uusapan dito. Ngayon yung ayuda po ng mga nagtigil po dyan ay papakalo po natin at bibigyan din naman po natin ng ayuda po yan.
Tama po kayo dun, Governor. Sana ay hindi na humantong pa sa forced evacuation. Dapat ay sa pre-evacuation pa lamang po ay sumunod na yung ating mga kababayan. Opo, talaga po. At actually, nung huli po, ay sinabi ko na bang parang forced evacuation eh. Hindi lang po nakausap ng lahat yung mga nasa tabing Pampang. Lalo po yung sa tabing Pampang, iniingatan namin eh. Actually, sa totoo po, nag-utos na po ako ng forced evacuation eh. Kaya hindi na nga mahagilap ng lahat. So, yun nga lang po, ay kailangan mag-cooperate lang po kasi po, buhay po itong pinag-uusapan. Po tayo magsisisi kung yun ang mangyayari. Tulad lang po yan sa COVID-19. Sinasabi natin na yung transmission ay nasa loob ng bahay. Nung naglabas po ako ng direktiba, yung executive order, itong 36-2020, nakasaad po doon yung protocol sa loob ng bahay. Ang sabi po natin, mari po magmaskara na rin kayo, observe physical distancing, huwag kayong kakain face-to-face kasi wala nang maskara pag kumakain. Mari po ay side by side, yung sabihin ko patabingi po yung pagkain o kaya magparang buffet style na lang, layo-layo na lang sa sala na kumain yung iba. Disinfect po yung ating mga toilet, at may symptoms, i-report ka agad. Every morning po, kunin yung temperature, baka may flu. At magsabi sa municipal health officer, iwasan na po natin yung local transmission sa loob ng bahay. Kasi po ang report po nangyayari, minsan sa isang bahay, 10 po yung nai-infect. Simula doon sa bata, 7 years old, 8 years old, hanggang mga 65, 70 years old, lahat po ay nai-infect. So yun nga po, katulad po na ng COVID-19, ganun din po tayo sa mga problema sa typhoons, at marami pa pong mangyayaring ganyan. Pinaliwanag ko na nga po yan. At maraming super typhoons pa tayong sasagupain. Malapit po tayo dyan sa bandang Bicol. Kadalasan dyan po nagdadaan. So, make it a habit po na protect ourselves and follow our rules. Ang gusto lang po namin ay kabutihan nyo rin at gusto po namin magligtas ng buhay. Sumunod lang po tayo. Disiplina po ang kailangan, mga kababayan. Governor, Bagyong Quinta, nagdeklara ang bayan ng Torrijos, Buac at Buena Vista ng state of calamity. Ngayon pong more than 2 na po yung nagdeklara na state of calamity. Ang atin po bang lalawigan na inaasahan na magdedeklara din ng state of calamity sa kabuuan? Opo, at magdideclare din tayo ng state of calamity at kailangan din po yun para tayo naman ay mabigyan ng ayuda din ng national government. Alam nyo naman po na marami tayong kailangan tulungan. So, magdideclare din po tayo ng state of calamity. Opo. Kumusta po ang kalagayang pananalapi ng ating pamahalaang panlalawigan hinggil po dito sa tinatawag natin na disaster and recoveries? Well, yung calamity fund po natin ay nagamit po natin yung quick response fund, yung 30%. At a portion po ng balanse ay nagamit na rin natin. Meron pa naman pong natitira at we are using it prudently na para po mabiyayaan at makapaghanda po sa ating mga calamity na ganyan. At may prepositioning naman po kami ng mga kailangan sa disaster. So, medyo hindi na kalakihan din po at yun naman po ay tayo naman sa quarry naman po ay kumita tayo ng mga 20 million na po doon at maaari po siguro ma-reprogram yun kung talagang kukulangin. At marami po kaming inisyatibo pinansyal na tinitignan para po may available resources po tayo. Ganyan po tayo, forward-looking at tinitignan po natin kung ano yung pangangailangan sa darating na panahon. Yan po ay palagi po naming inaanuhan yan at tinututukan yung financial na capacity. Alam niyo naman po, may utang pa tayo sa DBP ng 187 million. Pero sa ngayon po mga kababayan, nilalakad po ng inyong governor na gamitin yung interest subsidy sa Bayanihan 2 na magbababa po yung interest na from 4% per annum to 2%. Nilalakad po natin yan. At the same time po, tinitignan din po natin yung balanse nung kinuha po ng dating administrasyon. Hindi naman po yung nung naging governor po si Vice Governor John Bacooro, yung dati pa po. Meron pa tayong remaining po dyan na pondo. Kung sakali pong kakailanganin at mababa po yung interest, ay baka pinag-aaralan po namin ni Vice Governor John Bacooro kung kailangan gamitin yon. Pero alam nyo naman po, meron pa rin tayong utang doon sa equipment na nung unang isang nakaraang administrasyon. Nasa land bank po ay may utang pa rin po tayo. So yung financial po naman ay tingin ko ay
we're handling it very well. We're managing our financial resources very well. So nakakapag-allocate naman po na kami ng kailangang pondo para sa mga pangangailangan natin, lalo po sa kalamidad. Alright, maraming salamat po, Governor. Mensahe po sa ating mga kababayan bago po ko kayo pansamantalang bitawan dito po sa ating panayam. Okay, mga kababayan, maraming salamat sa mga tumulong sa atin sa mga ganitong panahon. Marami po nagko-contribute. Yung merong spare money po dyan ay tinutulong naman sa atin. Maraming salamat po sa ating mga kababayan. Tinuulit ko po ay makiisa po tayo sa pagiging united lang po tayo natin. Maayos po lahat itong problema. 4 na bayan pa po ang hindi pa kompleto na bibigyan ng electricity. So ganyan po, inaayos po natin yan. Ang ating water supply ay inaayos na po namin at naghahanap po rin tayo ng funding. So, yung pakikiisa at pakikipagtulungan, yung bayanihan spirit at yung pang-uunawa at sakripisyo po ang hinihingi natin sa ating mga kababayan. Kailangan po tayong disiplinado para po tayo umasenso. Nakikita ko po sa tulong ni Speaker Lord Alan Velasco na siya po magagawa ng Marinduque Export Zone at nandiyan din po yung gagawin nating regional airport para po diretso yung mga turismo at yung ating mega bridge. Yan po yung mga inisyatibo, yung international port sa Balogo. Ayan po ay kung tulong-tulong po tayo mga kababayan ay patungo na po tayo sa progress sa ating mahal na Marinduque. Yun lang po. Maraming salamat at keep safe po palagi sa COVID-19. Maraming salamat po. Maraming salamat. Yan po ang tinig ng ating ama ng lalawigan, Governor Presbitero Velasco Jr. Muli po, nakapanayam po natin ang atin pong gobernador. Hinggil naman po sa update ng atin pong lalawigan matapos sa lantain ng magkasunod na bagyo. Bagyong Quinta at Super Typhoon Rolly. Narinig po natin mula sa ating gobernador ang pinakahuling update, ang report o ang ulat sa bayan ni Governor Presby. Matapos nga ni po o 2 araw matapos sa lantain naman ng bagyong Rolly ang ating lalawigan. Muli po ako po si Romeo Matac Jr. ang inyong naging kabahagi dito sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Magandang gabi o magandang hapon. 5:48 na po ng isang magandang hapon. Inihahatid sa inyo ng Best Cafe 18-1 Herbal Coffee Mix. Sa bahagi ng ating technical, Santino Latorena. Sa bahagi ng produksyon, Mark Cesar Ola at Carl Angelo Bunyag. Ating kasamang Managing Director ng MNN, Adrian Rosales. Muli po, keep safe and keep dry mga kababayan. Sa kabila po ng mga kalamidad na ito, meron pa po kitang pandemyang kinakaharap, bunsod naman ang COVID-19. Kaya palagi po kayong mag-ingat mga kababayan. God bless Marinduque.
Programang ito ay inihahatid ng mga sumusunod. Sun Cellular at Smart. Stay connected. Stay updated. Dream Favor Travel and Tours. Experience your dream tour, travel with us. Best Cafe, 8-in-1 Coffee Mix. The Buwak Hotel. Your hotel in Marinduque. Relaxing comfort like home. Villa Atalana Resort. Your resort accommodation in Maniwaya Island. Marinduqueño Association of the Capital Area. An organization of Marinduqueños in Maryland, USA. Ako po si Jovelyn De Los Santos Sintay from Bulyasmin, Buwak, Marinduque. Nag-umpisa po ako minom ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix last September. That time po nakakaramdam po ako ng sakit sa dibdib, hindi po